Welcome again to another vlog of the Seaman Vlogger. For today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng stowage plan. So what we are waiting for, let's begin. Okay guys, so for example, binigyan kayo ng email ni Kapitan or pinasahan kayo ng email ni Kapitan about dun sa cargo details na i-compute nyo para sa stowage plan. So yung sinasabi dito sa email is, we have confirmed that your vessel will load around 650,000 barrels of Aseng crude oil sa FPSO Aseng, which is yan sa Equatorial Guinea, malapit sa Nigeria. So pag gagawa ka ng stowage plan, ang kailangan mo, number 1 is yung quantity kung ilan. Tapos, binigay din nila yung API na 30.5 at saka yung temperature ng cargo which is 52 degrees. Minsan, ang bibigay lang sa inyo is API or temperature lang. So, ang gagawin nyo doon para makompute nyo yung cargo, minsan kasi paulit-ulit lang yung kargamento ng barko. So, doon kayo kukuha sa mas malapit or sa closest cargo niya. Kunyari, mag-load tayo ng Aseng crude oil ngayon, pero hindi binigay yung API. Tapos titignan nyo yung previous voice niya na pinakamalapit. Halimbawa, last year, nag-load din pala siya ng Aseng crude oil. So pwede nyo gamitin yung dating API para ma-compute nyo sa loadicator nyo yung stowage plan na pinapagawa ni Kapitan. So example, ito na yung ating loadicator na gagamitin. Anong sabi? Mag-load tayo ng 650,000 barrels. So usually, ano yun, laging net barrels or GSP barrels. Tapos yung, yan yun, 30.5 API. So pag ganito yung loadicator nyo, dito nyo kukunin nyo sa grade. Yan. Tapos halimbawa, itong cargo, lagay natin Aseng crude oil. Yan. Tapos, abbreviation, lagay na lang natin Aseng. Tapos, ang sinabi niya, di ba, ang API is 30.5. Yan. Tapos ngayon, pag crude oil ang kukumputin mo, usually always table A, 6A or 54A. Usually, ang B is for product cargo, just like jet fuel, gas oil, ultra low diesel, ultra high diesel. Pero pag crude oil ka, always use the table A. So halimbawa, gagamitin natin ay 6A. Yan. Tapos ngayon, syempre, kailangan mong ilagay dito sa tangke mo. So meron akong 1 to 6 plus slop. Ito natin lalagay. Yan, Aseng. Lagay natin lahat. So, gusto kong lagyan lahat hanggang slop. Pwede rin naman na hindi lagyan slop, pero usually, sa akin kasi pag, lalagyan ko na lang. Minsan, pag tinatamad ako magano, hindi ko lalagyan. Pero usually, dapat lagyan yung slop. Pero syempre, depende sa mag-receive ng cargo, minsan binibigyan kayo ng voyage order, kung lolodan ng slop or hindi. Pero pag wala mo sinabi, loadan nyo lang, di ba? Okay, so 52 degrees centigrade yan. So 52, lagyan natin 52 lahat ng tangke. Yan. Tapos normally, basta pag pinapagawa kayo ni Kapitan ng stowage plan, usually laging yan, full bunker at saka full water para may allowance kayo sa draft nyo. So ito yan, di ba? So usually sa company namin, always 90% ang full bunker namin. So, lalagyan natin 90% lahat. Yan. Tapos ngayon, yung 33 pala, water yan. Pero sabihin mong full is 99% kasi tubig lang naman yan. Tapos ngayon naman, dito naman sa ballast, usually naglalagay ako ng allowance sa 10 metric tons each tank. Yan. So, ibig sabihin, okay na yung aking pwede tayo maglagay ng cargo. So, ilan yun? 650,000 barrels. So, ito yan, and barrels BBLS.
So, gagawin ko muna, usually sa akin, by percentage ako eh. Para mabilis. Para sa akin, mabilis yun ah. So, halimbawa, lagyan ko muna lahat ng 80%. Yan. So, 80% ilan na? 635. So, kulang na lang. Ano na, malapit na sa 650. Pero, syempre, titignan mo yung list mo dito sa may, yung trim mo is negative 166. So, ibig sabihin, sub-sub ka, tapos may list ka na negative 0.09. Okay na yan. Diba? So, ngayon, lalaroin mo ngayon na dapat even kill ka. Diba? Tapos, yung pala, always remember, dun sa may discharging port mo at loading port mo, kung ano yung water density. Usually, diba, punta ka sa Mediterranean. Sa Mediterranean, Italy, ang water density dun is 1025 for seawater. So, ibig sabihin, okay lang. So, dito ko naman nilalagay yun. So, option, configure. Ay, dito. Sorry. Limutan ko. So, option, seawater density. Yan. So, 1.025, diba? So, 1.025. Tapos, ngayon, ilan na ba? So, meron tayong 635. So, 650 nga lang natin, diba? Tapos, may sub tayo ng 1.6. So, dito natin lalaroin ngayon. Dito sa slab, pwede nyong kargahan mas hanggang 85%. Pero usually, kung hindi naman 98% yung mga tank, hayaan nyo na lang mas mababa sa 85. 85. So, 650 na ako 85%. Okay. So, baliktad pala to. Anyway, kasi itong load indicator to is previous So, ibig sabihin, ang fore and aft. So, aft, sabihin malalim, sabihin trim by the stern. So, baliktad pala to, sorry. So, balik natin 80-80. Gawin natin 82 muna to. Anong 4 wings? Tingnan natin. 645. Okay. So, bumaba yung trim. 1.2. Diba? So, pwede natin dagdagan sa proba. 3. Yan na. O, 649. Then, 1.1 na lang yung trim. Siguro pwede natin lagayan ito ng 85. Oh, sobra na. Ng 3,000. Pero meron ka pang... So, dito lagyan natin ng... babaan natin ng... So, 83 siguro to. Pantay na lang natin. And 451 net barrels. Then, meron ka pang trim na 1 meter. So, sabihin, kailangan mong pang bawasan ng pupa, dagdagan ng proa. Okay, so, pwede natin gawin itong 75. Okay, then idagdag natin sa proa ng 86. So, yun. Okay. Yan na, 652. Oh, may 0.7 na lang. Konti na lang. Tapos, so may trim ka na 0.7. So, babawas ka ulit dito. So, gawin natin sabihin mo 70% na lang. 7. Ayan. So, even kill ka na. 0.09. Okay na yan. Pero yung cargo mo is nagkulang. So, 638 to 650 ang kailangan. So, dagdag ka ulit. Sabi mo, gawin mo itong 75. Tapos, gawin mo itong 86. Yan. 652. Tapos, may trim ka ng 0.08 lang. Okay, gawin natin itong 79. Okay, so okay na to. Even kill na to dito sa 0.05. Okay, so ang laruin na lang natin is yung 651. Gawin natin 650,000. Okay. 78. Up. Gawin natin na 75.9. Okay, sobra tayo ng 577.
75.3. Oh, konti na lang. 75.1. Ayan, so meron pang 55.3 barrels. Okay. 75.05. 75.05. Okay. Konti na lang. 75.06. 75.06. Okay, may 3. Dito na natin bawas yan. So, 49,005. Yan. 49,005. Okay. May 0.3 na lang. 49,005.3. Okay, so, meron tayong 650,000 barrels or net barrels. Then, kung makikita nyo yung draft dito sa right side. So, 12.6 even kill, diba? So, okay lang yan na 0.02. Okay lang yan. Even kill na rin yan. So, pwede natin i-declare 12.66 even kill yung draft. Tapos, syempre, kailangan muna natin check yung mga safety parameters niya. Attack stability. So, okay. Pero usually sa load indicator kasi, basta once na may mali yan, magkakaroon ng pula or mag-error or mag-a-alarm. So, sa atin naman, wala namang ganun. So, ibig sabihin, okay lang. Diba? Yan. So, damage stability. Pa-compute natin sa kanya. Okay. So, ibig sabihin, walang pula. Diba? Overall judgments of damage stability. Okay. So, ibig sabihin, safe yung calculation na ganito. Yan. So, ayan guys. Tapos, so nga pala. Share forces mo 25% lang, bending moment 29% lang, so okay yun, maganda yun. So yan guys, yan kung paano gumawa ng stowage plan sa load indicator. So ayan guys, alam nyo na or nagkaroon na kayo ng idea kung paano gumawa ng stowage plan sa tanker vessel. So guys, before I end my vlog, kung gusto nyo na shoutout, kindly comment down below dyan sa baba. At kung gagawa ako ng bagong vlog, ipapakita po natin yan. So sa ngayon, wala akong shoutouts kasi hindi pa ganun karami. So pag dumami na yan, ipapakita natin yan full blast. And guys, by the way, meron po akong second vlog. Kung in case or sakali man na mahilig kayo sa breakfast ride, endurance ride, long ride, o OBR ride, well, itong second vlog ko or second channel ko ay patok sa inyo. Ang pangalan po ng aking vlog or second channel is Tano Rider. So, kung may time kayo, kindly search dyan sa taas, search tab. Pakilagay lang ang Tano Rider. So, ito ang aking logo. Tapos, paki-like and subscribe na rin. Okay guys, thank you very much. I completed my vlog. See you in my next vlog.